Sa nakaraang video, matapos ng selebrasyon ng ating mga bida ay agad din silang nagpangiti sa labas, at isang napakalakas ng sampal agad ang naging almusal ni Chen Feng gayong napansin ni Marshall Uncle Han na merong kung ano sa mukha ng ating bida, na di naman hinayaan pang makita ng lubusan ni Han Yuer. At sa lakas ng sampal ay agad na namaga ang mukha ng ating bida na makikitang maluhalubhang nagtatanong sa dalaga sa kung bakit daw siya nito pinatikim ng napakalakas na sampal, dahilan naman ni Han Yuer na nagawa niya lamang daw ang bagay na yun gayong may napansin siyang lamok na nakakagat sa mukha nito kaya naman nagawa niya ang bagay na yun. Na di naman pinaniwalaan ng ating bida at sambit nito na sa pagkakaalam daw niya ay walang alam sa cultivation ang mga insekto kaya naman bakit ganun na lamang ang lakas ng sampal para lamang mapatay ito. Na agad din namang ipinaliwanag ng dalaga at ayon dito na napakalaki daw ng nakita niyang lamok kaya naman di na niya napigilan pa ang kanyang lakas. Subalit sa isip-isip nito na mukhang sumobra ata daw siya sa pagkakahambalos niya sa mukha ni Chen Feng gayong agad din itong namaga. Matapos naman nito ay agad nang binago ni Han Yuer ang usapan kung saan marahan niyang tinawag ang pangalan ng ating bida. At matapos nito ay agad din siyang nagtanong kung naaalala pa daw ba nito ang kanyang sinabi kagabi, habang mapapansin ang bahagyang pagkapamula ng kanyang mukha matapos niya itong itanong. Na agad din namang tinugunan ng ating bida at may pagtataka rin niyang tinanong pabalik ang dalaga sa kung ano daw ang tinutukoy nito at kung may nasabi daw ba siyang hindi maganda kagabi, sinialis na wala talaga itong kaalam-alam sa kanyang mga matitinding ginawa. Subalit agad din namang sumagi sa isip ng ating bida na baka sinusubukan lamang siya ng dalawa kung talagang nalasing siya kaagad, kaya naman agad niyang sinabi na naaalala daw niya ang kanyang mga sinambit kung saan ipinangako daw niya sa mag-ama na gagawin niya ang lahat sa Bamboo Mountain Worldlet para sa mga ito, at sa isip-isip pa ng ating bida na sigurado daw siyang yun lamang ang kanyang nasabi kaya naman di na daw siya lulakuhin pa ng mga ito. Subalit ang kanya namang sinabi ay agad na ipinag-alboruto ng dalaga, at habang namumutok-mutok sa galit ay sinambit niya na napakahangal daw talaga ni Chen Feng at ayaw na daw niyang makipag-usap pa dito, na ikinagulat naman ng ating bida kaya naman napapatanong nitong nasabi kung mali daw ba ang kanyang mga nasambit. Subalit di na din naman siya tinugunan pa ng dalaga kaya naman minabuti niyang lapitan si Marshall Uncle Han kung ano daw ang nangyari dahil wala naman ata siyang nasabing masama. Natinawanan lamang ni Marshall Uncle Han at sinabi nito na wag na daw nitong kaisipin pa ang nangyari at pagtuunan na lamang daw nito ng pansin ang pagpunta sa Arrow Hill upang makipagkita sa master ng sect, at kailangan daw nilang umagap gayong ang sino man daw na mahuli ng kahit kunti ay tatanggalan ni Master Buffon ng kwalifikasyon para makapunta sa Bamboo Mountain Worldlet. Na agad din namang tinugunan ni Chen Feng at sinambit nito na bago daw ang lahat ay kailangan muna niyang magtungo sa puntod ng kanyang master upang magbigay galang dito gayong lagi daw niya itong isinasagawa sa tuwing may tagumpay siyang nararanasan. Na agad din namang tinugunan ni Marshall Uncle Han at marahan niyang sinabi na kung ganun daw ay si Chen Feng ang bahala, at wag na din daw nitong kalimutang ibalita sa kanyang master ang good news na naging representante siya ng sect upang lumahok sa Bamboo Mountain Worldlet competition. Subalit mariin din niyang paalala na wag daw masyadong magtatagal ang ating bida gayong gaya daw ng sinabi niya kanina na sa oras na mahuli ito ng kunti sa pagharap kay Master Buffon ay masasayang ang pagkakataon na makapunta siya sa Bamboo Mountain Worldlet competition. Na agad din namang sinang-ayunan ng ating bida at habang umaalis ay masaya niyang sinabi na alam daw niya ang bagay na yun kaya naman wala daw dapat ipag-alala si Marshall Uncle Han gayong pangako daw niyang dadating siya sa tamang oras. Habang naiwan naman sa eksena si Marshall Uncle Han na marahang nakatitig kay Chen Feng habang nasa isang malalim na pag-iisip patungkol sa ating bida at sa mga nagawa nitong tagumpay na talagang maipagmamalaki daw niya. Dagdag pa niya sa kanyang isipan na sa oras daw na matapos ang Bamboo Mountain Worldlet competition ay agad siyang iinom ng alak sa puntod ng kanyang kaibigang si Yan Qingyu dahil sa pagkakaroon nito ng isang talentado at mabuting disciple. Habang sa parihong sandali, dalawang hangal ang makikita sa di kalayuan na mariing nagmamasid sa kilos ng ating bida, at nang makita nilang nagkahiwalay ng pinatutunguhan ang dalawa ay agad nilang parehong nasambit na ito na daw ang tamang pagkakataon para isagawa ang kanilang misyon. Matapos nito ay lipat naman ang eksena kung saan kasalukuyan nang nakarating ang ating bida sa lugar kung nasaan ang puntod ng kanyang master, habang mapapansin si Chen Feng na marahang nakatingala sa malaking puno malapit dito. At mababaka sa mukha ng ating bida na tila nasa isa itong malalim na pag-iisip na animoy nakikipag-usap sa kanyang master sa kanyang isipan.
Maya-maya patuluyan ang ipinakita ang puntod ni Master Yan Qingyu kung saan maririnig din ang pagsasalita ng ating bida at ayon dito na pasensya na daw kung ngayon lamang ulit ang kanyang pagdalawa dahil sa ilang kadahilanan. At habang nakaluhod sa harap ng puntod ay marahan niyang ibinalita sa kanyang master na sa kasalukuyan daw ay isa na siya sa kinikilalang top 10 ng mga disciples sa kanilang sect. At bukod pa daw dun ay irerepresenta din niya ang Chen Yuan sect sa isang competition kalaban ng 3 pang sect na magaganap sa Bamboo Mountain Worldlet gayong siya daw ang nanalo sa nakalipas na paliksahan ng kanilang sect upang piliin ang sasali sa magaganap na competition laban sa isang sect. May pagka-seryoso pa niyang dagdag na di daw niya bibigyan ng kahihiyan si Master Yan Qingyu gayong ito na daw ang itinuring niyang ama sa kanyang buhay at sisikapin daw niyang ibalik ang dangal nitong niyurakan ng hangal na si Ran Yuzo. Ibinalita din ng ating bida ang kasalukuyan niyang level sa kanyang master kung saan nasa 7th level of posterior heaven na daw siya at matagumpay na natuto ng ilang malalakas na martial arts kaya naman wala na daw ang ni isang may lakas ng loob na ibuli siya dahil kaya na daw niyang humarap sa cultivator na nasa 9th level of posterior heaven. Sambit pa niya na malaki din daw ang kanyang pasasalamat sa kaibigan nitong si Martial Uncle Han at sa anak nito na si Han Yuer gayong ito daw ang nag-alaga sa kanya sa kasalukuyan. Maya-maya pa ay tuluyan na din natapos ang ating bida sa kanyang pagluhod at paglalahad ng kanyang mga napagtagumpayan, nang biglang isang luha ang bigla na lamang pamatak. At ito pala ay mula sa mga mata ng ating bida na kasalukuyang umiiyak habang nakakahabag niyang sinabi na namimiss na daw niya ng sobra ang kanyang master at gusto na daw niya itong makita kahit na impossibly. Maya-maya patuluyan na ding tinapos ng ating bida ang kanyang mga kailangang gawin kaya naman mapapansin na ang tuluyan niyang pagtanhay. Nang biglang agad siyang makaramdam ng presensya ng ibang cultivator malapit sa kanya kaya naman sa mariing tinig ay may pagkasarkastiko niyang sinabi sa nakatagong hangal na lumabas na daw ito sa pinagtataguan nito gayong alam daw niya kung nasaan ang hangal. Na agad din namang nagpakita gaya ng sinabi ni Chen Feng at sa pagkalabas ng dalawa ay may pagkamangha pa nilang sinambit na di daw nila sukat akalaing agad silang mapapansin ni Chen Feng, at nagpapahiwatig lamang daw ito na talagang di rin biro ang lakas ng ating bida gaya ng kanilang inaasahan. Habang sa isip-isip naman ng ating bida habang nakatingin sa dalawang hangal na mukhang mga adik sa kanto na di daw siya pa pwedeng magkamali gayong sigurado daw siyang mga inner sect disciple ang mga ugok na nasa kanyang harapan. Kaya naman habang dahan-dahan tumatayo ay may pagkamayabang niyang tinanong ang dalawang hangal kung si Ran Yuzo daw ba ang siyang nagpapunta ng mga ito sa kanya. Na agad din namang inamin ng dalawang ugok at habang may nakakalukong tawa ay sinambit nila na si Elder Ran nga daw talaga ang nagpapunta sa kanila para iligpit ang ating bida na may katumbas na bayad. Sambit naman ng isa na ang tunay daw talaga nilang pakay ay para pigilan na makapunta si Chen Feng sa Arrow Hill at matanggalan ito ng kwalipikasyong makapunta sa Bamboo Mountain Worldlet Competition subalit naisip daw nilang mas maganda kung papaslangan na lamang nito ito. Na agad din namang ikinainis ng ating bida nang malaman niya mula sa dalawang hangal na muli na naman siyang sinusubukang ipaligpit ng hangal na si Ran Yuzo. Kaya naman agad na din siyang pumustera ng pag-atake upang patunayan sa dalawang hangal na nagkamali sila ng binanggang tao, sabay sabi sa kanyang master na pasensya na daw kung wala siyang dalang handog na pagkain at alak para dito. Subalit wag daw mag-alala ang kanyang master gayong gagamitin daw niya ang dugo ng dalawang hangal sa kanyang harapan upang ialay dito bilang kapalit ng di niya pagdadala ng alak sa kanyang puntod. Ay bumalik ang eksena kung saan agad na binigyang komento ng dalawang ugok ang mga sinabi ni Chen Feng sa kanila, at ayon sa isang hangal na saan daw kaya kumukuha ng lakas ng loob ang ating bida para makapagbanta ng ganun sa kanilang harapan. May pagmamayabang pa nitong dagdag na mukhang masyado na daw atang lumaki ang ulo ng ating bida dahil lamang sa naging isa ito sa top 10 ng mga outer sect disciple, subalit ngayon ay ipamumuko niya sa ating bida na para sa isang inner sect disciple ay walang bilang ang mga kagaya ni Chen Feng. Sambit naman ng kalbong cultivator na mukhang di pa huhuli ng buhay na di daw deserve ni Yan Qingyu ang kanilang dugo gayong isa din lamang itong basura gaya ng ating bida. Na agad din namang pinasundan ng pagmamayabang ng may pulang buhok na hangal at habang may nakakalukong ngiti ay may pagbabante niyang sinambit na sa oras daw na mapaslang na nila ang ating bida ay agad nilang huhukye ng puntod ng kinikilala nitong master upang paglaruan ang Majibaito nito at ipakita sa karamihan ang itsura ng isang cultivator na walang silbi pag namayapa. Na di naman nagustuhan ng ating bida, kaya naman may pagkaseryoso niyang sinambit na mukhang di daw ata alam ng dalawang hangal kung sino ang kanilang pinagsasalitaan ng patungkol sa kanyang master.
Gayong naisumpa na daw niya sa kalangitan na sino mang cultivator ang maglakas loob na maliitin ang kanyang master ay mananagot sa kanya, habang mapapansin naman ang paglalabas ng gintong aura ni Chen Feng bilang paghahanda sa magaganap na labanan. At may pagkaseryoso pa nitong dagdag habang animoy demonyong kaahon lamang sa impyerno na kamatayan lamang daw ang kabayaran ng mga sinambit ng dalawa kanina kaya magdasal-dasal na daw ang mga ito gayong wala daw siyang balak magpakita ng awa sa mga hangal na gaya nila. Nadidin naman nagustuhan ng dalawa gayong lumalabas na minamaliit lamang sila ni Chen Feng kaya naman mabilis nang sumugod ang mga ugok habang mariing isinisigaw na humahanga daw sila sa taglay na kay abangan ni Chen Feng gayong kahit sa harap ng kamatayan ay nagagawa pa nitong makapagbanta sa kagaya nila kaya naman di din daw sila magpapakita ng awa dito. At nang makita naman ng ating bida ang pag-atake ng dalawa ay may pagkaseryoso niyang minaliit ang mga galaw nito gayong para sa kanya daw ay wala silang pinagkaiba sa isang matandang uugod-ugod dahil sa napakabagal daw ng mga ito, sabay lampas sa dalawang hangal upang ipakita ang tunay na bilis. At matapos nito ay di na din nagsayang pa ng kahit kunting sandali ang ating bida at agad na niyang inundayan ng espada ang dalawang hangal na di na din naman nakapag-react pa gayong agad na humiwalay ang ulo ng mga ito sa kanilang katawan sa isang napakabilis na galaw. Maya-maya pa ay makikita na lamang ang pagtilapon ng ulo ng dalawang ugok na kanina lamang ay nagagawa pang magyabang sa harap ng ating bida habang si Chen Feng naman ay di man lang pinawisan na nangyaring salpukan gayong isang thunder sword lamang ang kanyang kinailangan para tapusin ang mga ito. Matapos naman ang salpukan ay agad nang nilapitan ng ating bida ang ulo ng dalawang hangal na pareho ng walang buhay at agad din niyang tinapakan ang mga ito upang kahit sa kabilang buhay ay malaman ng dalawa na basura lamang sila sa mata ni Chen Feng. Maya-maya pa ay tuluyan na ding tumalikod ang ating bida upang lumisan habang nag-iiwan ng salita na napakaswerte pa daw ng dalawa ngayong araw kaya naman dapat daw na magalak ang kanilang mga kaluluwa. Dahil wala daw ang sino mang hangal ang deserve na lumuhod ng harap ng puntod ng kanyang master subalit bilang paggalang daw kay Master Yan Qingyu ay iiwanan na niya ang katawan ng dalawang ugok na nakaluhod sa harap nito. Subalit bago pa tuluyang makaalis si Chen Feng sa lugar ay may pagpapahabol pa niyang sinambit na ipinapangako daw niya sa kanyang master na ipapanalo niya ang competition at sisiguraduhin daw niyang sa kamay niya mapupunta ang tagumpay, at pag nagawa daw niyang mag-champion ay babalik siya dito para muling magbigay galang. Matapos nito ay lumipat naman ang eksena sa Broken Arrow Hill kung saan makikita ang isang napakagandang tanawin na siyang binansagan na sabing pangalan dahil nakabase ito sa itsura ng paligid. Maya-maya pa, ipinakita na nga din ng mga cultivator na siyang mga kabilang sa top 10 ng mga outer sect disciple at kasama na nga rin dito si Han Yuer, habang maririnig na ang pagtataka nito sa kung bakit wala pa daw ang ating bida. Habang sa kabilang gilid naman ay maririnig ang pagsisilita ni Elder Son kung saan sambit nito na napakawalang hiya daw talaga ng ating bida gayong tila sinusubukan nitong pagintayin silang mga elder, lalong-lalo na ang master ng buo nilang sect na si Zuo Bufan. At sa isip-isip naman ng nag-aalalang si Han Yuer na tila may mali daw sa mga nangyayari gayong di pa din nagpapakita ang ating bida na siyang nakapagtataka at baka may kung ano na naman daw ang kahanggalang ginawa ni Ran Yuzo para pigilan ang ating bida. At dahil nga sa di agad pagdating ang ating bida ay agad na ding nagbigay ng kanyang komento ang isang hangal na cultivator na kabilang sa top 10 ng mga outer sect disciple at ayon dito na sa palagay daw niya ay natatakot na si Chen Feng gayong ang Bamboo Mountain Worldlet Competition daw ay labanan ng buhay at kamatayan kaya baka di na ito nagpakita at mas pinili na lamang ang tumakas, na ikinainis naman ni Han Yuer na nakarinig nito. At dahil sa mga kahangalan ng ibang cultivator ay di na din nakapagtimpi pa si Han Yuer at sa malakas na tinig ay mariin niyang ipinangalandakan sa mga hangal na di daw magagawang tamaan ng takot ang ating bida at pinuntahan daw lamang nito si Master Yan Qingyu para magbigay galang kaya naman itigil na daw nila ang mga walang kwentang salita bago pa mag-amoy Mindanao sa lugar. Na agad din namang tinugunan ng nagsalita kaninang ugok at sa mayabang na boses ay sinabihan niya si Han Yuer wala na daw magagawa ang mga dahilan nito gayong kitang-kita daw naman nila na nagagalit na ang mga elder kaya naman siguradong made-disqualified na ito kahit na dumating pa ito sa tamang oras. Namang iyak-ngiyak naman sa galit na tinugunan ni Han Yuer at may pagtatanggol niyang sinabi na di daw ganun ang mga elder gayong kilala daw naman nila ang lahat na malalawak ang pangunawa sa mga ganitong bagay. Maya-maya pa ay lumipat naman ang eksena kung saan muling nagsalita ang hangal na si Elder Son at mariin niyang hinihiling sa master ng sect na disqualified na daw ang ating bida gayong masyado daw itong walang galang para di magpakita sa tamang oras kaya naman nararapat lamang daw sa ating bida ang tanggalan ng karapatang makasali sa competition.
Nagpatuloy ang hangal sa pangungumbinsi sa kay Master Buffon na ma-disqualified ang ating bida kaya naman sinabi pa ng hangal na kung siya lamang daw ang masusunod ay kanina pa niya ito tinanggalan ng karapatan. Isa pang walang kwentang dagdag ng hangal na dahil daw talagang sinusubukan ng ating bida ang pasensya ng mga elder ay naniniwala daw siyang mabibigyan na itong desisyon ng kanilang master. At ang lahat naman ng sinabi ng hangal ay agad na ikinainis ng labis ni Marshall Uncle Han kaya naman mariin niyang sinabi sa hangal na ano daw ang dahilan at ipinipilit nito ang pagkatanggal ng ating bida gayong di pa daw naman natatapos ang nakatakdang oras para masabi nilang huli na talaga ito. Habang ipinakita naman si Master Zuo Buffon sa itaas kung saan halata sa mukha nito ang di pa dalos-dalos na pagpapasya na talagang naglalarawan sa kanyang mabuting master ng isang sect. At matapos niyang marinig ang lahat ng iginigiit ng hangal na elder ay agad na itong nagtanong sa iba sa kung ano daw ang sa tingin nila ay nararapat gawin. Na agad namang tinugunan ni Elder Chen Gayen at pagkatapos makapagtanong ng master ay agad nitong sinambit na di daw nila pa pwedeng baliwalain ang potential ng ating bidang magtagumpay kaya naman kailangan daw nilang maghintay ng tamang oras bago magpasya. Na agad din namang sinang-ayunan ng hangal na si Ran Yuzo gayong may katotohanan daw naman ang sinabi ni Chen Gayen patungkol sa ating bida, at bukod pa daw dun ay nagintay na sila ng matagal buhat kanina kaya madali na lang daw para sa kanilang magtiis pa ng kunting oras na paghihintay dito. Subalit ang tila nakakabiglang kaganapang ito ay agad na ikinagulantang ni Marshall Uncle Han na makikitang nanlaki ang mga mata matapos marinig ang tila pagsang-ayon ng hangal at ang nakadududa nitong mga sinambit. Labis na nanlaki ang mata ni Marshall Uncle Han sa mga nangyayari gayong tila bigla na lamang daw nagbago ang ihip ng hangin, dahil sa harapan daw niya ay naririnig ng dalawa niyang tainga ang tila pagsasalita ng hangal na si Ran Yuzo para sa kapakanan ng ating bida na isang kainahinalang pangyayari, dahilan upang mamuo sa isip ni Uncle Han ang di magandang kutob at pag-aalala kay Chen Feng. Habang mapapansin naman ang tila kanededemonyong ngiti na lumabas sa bibig ng hangal matapos nitong makapagsalita senialis na di nga nagkamali si Marshall Uncle Han sa kanyang kutob, habang sa isip-isip naman ng hangal na si Ran Yuzo na malabo pa daw sa sabaw ng pusit na makadadating pa si Chen Feng sa tamang oras gayong segurado daw siyang sa kasalukuyan ay kaharap na nito ang dalawang expert mula sa inner sect disciple na kanyang ipinadala para paslangan ang ating bida. At sa parihong sandali naman, matapos magpahayag ng ibang mga elder ng kanilang pagsang-ayon na mag-intay pa ng kunti ay agad nang ipinahayag ni Master Buffon na dahil daw wala namang tutol sa pag-iintay ng tamang oras ay kailangan pa nilang magtiis ng kunting panahon hanggang sa matapos ang nakatakdang oras. At nang marinig naman ito ng hangal na si Elder Son ay agad na din itong napasang ayon gayong wala na din naman siyang magagawa pa sa desisyon ng master ng kanilang sect. Subalit agad din itong iginiit na 3 minuto na lamang daw ang natitirang oras para sa ating bida, at habang nakaharap kay Han Kong ay may pagkamayabang na naman itong naghamon ng postahan gayong segurado daw siyang di aabot si Chen Feng sa tamang oras at tanging pagka-disqualified lamang ang kahihinatnan ng lahat para dito. At malakas pa nitong sinambit na sa oras daw na umabot si Chen Feng sa tamang oras ay agad siyang tatalon mula sa ibabaw ng Broken Arrow Hill na malapit sa kanilang, gayong ganun daw siya kasiguradong di naaabot pa si Chen Feng. May idadagdag pa sana ang hangal na si Elder Son nang bigla na lamang magsalita ang ating bida sa di kalayuan kung saan may pang-asar nitong kinlaro sa lahat kung totoo daw ba ang kanyang narinig mula sa bungangan ng hangal. At ang biglaan namang pagsulpot ng ating bida ay labis na ikinagulantang ng hangal sa kanyang kinatatayuan gayong tila malalagay na naman siya sa kapahamakan sa pagkakataong ito dahil kay Chen Feng, kaya naman nanlaki na lamang ang mga mata ng hangal habang nakatingin sa ating bida. At matapos ng mga sor ng ating bida ay marahan na din itong naglakad papalapit sa iba pang mga disciple ng kanilang sect. Habang mapapansin naman sa itaas ang samot-saring ekspresyong namuo sa mukha ng bawat isang elder sa di malamang dahilan na para bang may kung anong bagay ang daladala ng ating bida dahilan para magkaganito ang kanilang mga itsura. Habang makikita naman sa isang gilid si Marshall Uncle Han na di na pinansin ang kung ano pang meron kay Chen Feng gayong masaya lamang niyang inisip ang pagdating nito sa tamang oras. Maging si Han Yuer ay kagaya din ni Marshall Uncle Han na walang paki sa bagay na mayroon sa ating bida gayong mangiyak-ngiyak lamang ito sa tuwa habang nakatingin sa papalapit na matinding si Chen Feng. Habang sa parihong sandali ay mapapansin ang 3 ugok na ito, kung saan bukod sa dumating ito sa tamang oras ay nagugulat nilang pinansin ang daladala ni Chen Feng, at naninindig balahibo nilang kinaklaro sa bawat isa kung tama daw ba ang kanilang nakikita kung saan 2 dagwang ulo ang labot ng ating bida.
Ipinakita na nga ang maangas na postura ng ating bida habang mariing nakatingin sa hangal na si Ranyuzo sa itaas habang bitbit nito ang dalawang ulo na pagmamay-ari ng pinaslang niyang hangal kanina na subok na pigilan siyang umabot sa nakatakdang oras. Habang di pa rin naman nakakatakas sa labis pagkagulat ang hangal na si Ranyuzo gayong buong akala daw ng nahihibang na elder na di na makaaabot pa si Chen Feng sa tamang panahon at matatanggalan ng karapatang makasali sa competition. Di rin ito makapaniwala sa kanyang kinatatayuan na kasalukuyan niyang nakikita si Chen Feng sa kanyang harapan, habang sa isip-isip naman ng hangal na malabo pa daw sa sabaw ng pusit na mapaslang ng ating bida ang dalawang inner sect disciple na kanyang ipinadala lalo pa at nagtatagli ang bawat isa ng level na di bababa sa 9th level of posterior heaven. Maya-maya patuluyan ang itinaas ng ating bida ang dagwang ulo ng mga hangal at sa mariing tinig ay humingi siya ng pasensya kung pinag-intay daw niya silang lahat gayong inuna daw muna niyang paslangan ang dalawang ugok na sinubukan siyang i-delay. At matapos nitong makapagsalita ay tuluyan na din itong ibinaba ang dalawang pugot na ulo ng mga hangal paarap sa hangal na si Elder Ranyuzo. Habang sa isip-isip naman ng ating bida na buti na lamang daw at umabot siya sa tamang oras dahil kung sakali ay siguradong abot langit daw ang tuwan ng hangal na si Ranyuzo. Matapos namang makapagsalita ni Chen Feng ay agad nang nagtanong si Elder Chen Gayen sa itaas sa mariin niyang inalam sa ating bida kung ano daw ang totoong nangyari at umabot sila sa pagpapatayan. Subalit bago pa ay lahad ng ating bida ang totoong nangyari ay makikitang agad na muna itong nagbigay galang sa lahat ng mga elder, lalong-lalo na sa master ng sect na si Zuo Bufan sa itaas. At matapos nito ay agad na nga din itong ilinahad ang mga kaganapan kung saan habang nagpapamintuho daw siya sa kanyang master o nagbibigay galang ay bigla na lamang sumulpot ang mga ito at agad siyang pinalibutan na may intensyong pumuslang, dahilan upang wala na daw siyang iba pang mapagpilian kundi ang ipagtanggol ang kanyang sariling buhay at aksidenteng mapuslang ang dalawang hangal. At matapos naman ang ating bida ay may pagpaparinig namang binanggit ni Chen Gayen na papaano daw kaya ito nangyari dahil mukhang lamabis daw ata ang dalawang disciple na ito at lumabag pa sa pinakamataas na kautusan ng sect, at habang nakatingin naman ito kay Ranyuzo ay tinanong niya sa lahat sa kung kanino daw disciple ang dalawang hangal na tila daw may pinaghuhugutan ng lakas ng loob. Akin sabay naman nito ay ang biglaang pagsasabi ng hangal sa pangalan ng dalawang hangal senialis na may alam ito sa kung sino ang master ng dalawa na si Ying Haichao at Yu Chenglong na pareho daw disciple ni Ranyuzo. At nang marinig naman ito ng kanyang kalapit ay may pagtataka itong napatanong kung ang hangal daw bang elder ang may pananagutan sa biglaang pag-atake ng dalawa sa ating bida. Na agad din namang tinugunan ng isa pang extra kung saan ayon dito na ganun daw ang kanyang hinala gayong alam daw naman ng lahat na laging taliwas ang hangal kay Chen Feng. Nang marinig naman ni Han Yuer ang opinyon ng tatlo ay mariin itong napatingin sa hangal na elder habang iniisip na talagang si ang dapungal daw na si Ranyuzo ay isang anay na samasalot sa kanilang sect, lalong-lalo na sa ating bida gayong muli na naman daw nitong sinubukang ipapaslang si Chen Feng. Habang mapapansin naman sa isang gilid si Marshal Uncle Han na mariin ding nakatingin sa dapungal na si Ranyuzo habang sa isip-isip nito na kaya daw pala nagmungkahi ito kanina ng pabor kay Chen Feng para di mapaghinalan at dahil sa akala nitong talagang di naaabot pa ang ating bida sa tamang oras. Alinsabay naman nito, matapos marinig ni Elder Chen ang hinuha ng iba ay agad niyang kinumpronta ang dapungal na elder sa kanyang tabi patungkol sa nangyari, na di naman matugunan ng nahihibang na hangal. Maya-maya pa ay nag-umpisa na ding magsalita ang hangal para ipagtanggol ang kanyang sarili sa lahat habang may pagkamayabang na postura at inumpisahan ito ng hangal sa pagsasabing siya nga ang master ng dalawang hangal, subalit bago pa nito matapos ang kanyang sasabihin ay agad na din naman siyang pinutol ng ating bida sa pagsasalita. At habang nakatingin sa dapungal na si Elder Ranyuzo ay marahan nitong sinambit na siya na daw ang baalang magsalita para sa nahihibang na elder para daw marinig ng lahat ang kanyang hinala. Dahilan naman para bahagyang matigilan ang dapungal na si Ranyuzo habang mariing napatingin sa ating bida. Maya-maya pa ay nag-umpisa na ngang magbigay ng hinala ang ating bida kung saan para daw sa kanya kundi siya nagkakamali ay talagang plano ng dalawang ugok na paslangan siya gayong pinalibutan siya agad ng mga ito at inatake. At may sasabihin pa sana si Chen Feng nang bigla namang maglabas ng malademonyong aura ang dapungal sabay sambit na kung plano daw ng ating bidang Sir On siya at ang kanyang reputasyon bilang kagalang-galang na elder ay tatapusin daw niya ang buhay nito sa isang atake lamang. Subalit din naman nating ang ating bida gayong may pagkaseryoso lamang niyang ipinagpatuloy ang kanyang pagsasalita habang nakatingin sa dapungal,
subalit saad nito na para sa kanya daw ay walang sino mang nag-utos sa dalawa. At nang marinig naman ito ng dapungal na si Ran Yuzo ay agad na lumitaw ang nakakademonyong ngiti sa kanyang mga labi sa pag-aakalang nasindak niya ang ating bida sa kanyang ginawang pagpapamalas ng nakakamalas na aura. Alinsabay nga nito ay nagpatuloy pa si Chen Feng sa pagsisalita, at habang may nakaasar ng ngiti ay ipinaliwanag niya kung papaano daw siya nasabing walang nag-utos sa dalawa gayong para sa kanya daw ay di naman bobo ang dapungal na ito. At ang sinabi naman ng ating bida ay labis na ipinanggala iti ng hangal gayong inakala talaga nito na natakot na si Chen Feng kanina sa kanya subalit malinaw daw naman na inaasar pa siya ng ating bida, at sa mariing tinig ay napasambit na lamang ang hangal ng pangalan ni Chen Feng. Habang sa parihong sandali, ay mapapansin naman ni Master Buffon kung saan malinaw nitong naintindihan ang mga nangyayari at sa isip-isip nito na di daw niya inaakalang alam ni Chen Feng kung paano protektahan ang reputasyon ng kanilang sect sa mga ganitong pangyayari. Gayong kahit na alam daw naman nito ang totoo na talagang ang dapungal na si Ran Yuzo talaga ang nagpadala ng dalawang ugok para paslangan siya ay di niya ibinulgar ang mga ito bagkus ay gumawa pa ng paraan kung papaano malalayo ang sect sa problema. Habang sa ibaba naman ay muli na namang sumingit ang tatlong mga ugok kung saan tanong ng kalbong cultivator na ano daw ang ginagawa ng Ying bida gayong sa nakikita daw niya sinasayang daw nito ang magandang pagkakataon para idiin ang hangal na si Ran Yuzo. Na agad din namang tinugunan ng isang cultivator sa tabi nito at sa kanyang palagay daw ay natatakot ang ating bida sa presensya ng hangal na si Ran Yuzo kaya naman di nito magawang masabi ang totoo. Sambit naman ng isa pang ugok na buong akala daw niya ay napakatapang ni Chen Feng subalit pagbabalat kayo lamang daw pala ang lahat ng ipinakita nito sa ibabaw ng ring gayong takot din daw pala ito sa kamatayan at sa mas malalakas na cultivator. Subalit ang hinala naman ng tatlo ay agad na kinontre ng ating bida sa pamamagitan ng muli nitong pagkumpronte sa hangal, subalit bago pa ito makapagpatuloy ang ating bida ay sumingit na naman ang dapungal na si ka-idol at ayon dito na kung nakaabot ka na daw ka-idol sa puntong ito ng ating video ay isa ka ng alamat na matindi, kaya naman ang mag-subscribe sa ating channel at mag-like sa video ay napakadali sa gaya mong alamat, kaya ano pa ang hinihintay mo kaibigan? Subscribe na para agad na tayong makapanood ng tuloy-tuloy. Matapos naman ni Idol Hangal ay muling nagpatuloy si Chen Feng sa kanyang pagkumpronte sa dapungal na si Ran Yuzo kung ipinangalandakan ng ating bida na ang dalawang ugok daw na disciple ng hangal ay lumabag sa patakaran ng sect kung saan sumubok ang mga ito na pumuslang ng kapwa disciple nila kaya naman napilitan daw siyang paslangan ang mga ito nang walang pahintulot ni Ran Yuzo. At matapos niya itong masambit ay may pagkamayabang nitong tinanong ang dapungal kung magagalit daw ba ito sa kanyang ginawa sa mga ugok nitong disciple, at sa postura na ipinapakita ni Chen Feng ay tila gusto talaga nitong galitin pang lalo ang hangal. Ang tanong naman ng ating bida ay agad ding tinugunan ng dapungal na ito at habang halatang nagpipigil ng galit ay sinambit nito na sa tingin daw niya ay kailangan pa niyang magpasalamat sa ating bida gayong di na daw niya kailangan pang paslangan ang mga ito dahil nagawa na ni Chen Feng ang kanyang obligasyon. Subalit sa isip-isip naman ng hangal na napakabakla daw ng ating bida gayong kahit na halata namang galit na ito ay di nito magawang makapanisi sa tulad niyang mas nakaaangat ng lakas. Subalit ang kanya namang iniisip patungkol sa ating bida ay agad na pinabulaanan ni Chen Feng nang bigla na lamang itong maglabas ng malakas na aura habang sinasabi na tungkulin daw naman talaga ng isang disciple na umaaykaso ng mga ugok, at kung madami pa daw ang gaya ng kanyang mga pinaslang sa mga disciple ng dapungal ay di na daw nito kailangan pang asikasuhin silang lahat. Gayong siya na daw ang baalang tumapos sa lahat ng mga ugok nitong disciple basta't wag daw magsawa ang hangal na si Ran Yuzo sa pagpapadala ng mga ito sa kanya, at habang binibitawan naman ni Chen Feng ang kanyang mga salita ay mas lalo pa niyang pinalakas ang pagpapalabas ng aura senialis na wala talaga itong kinatatakutan. May pagka-seryoso pang dagdag ng ating bida na papaslangan daw niya ang lahat ng ipapadalang disciple ng hangal na si Ran Yuzo nang walang pagdadalawang isip kahit na gaano pa ito kadami upang tuluyan na daw niyang malinis ang mga pisti sa kanilang sect. Alinsabay naman nito nang makita ng tatlong ugok ang pagpapalabas ng ating bida ng pulidong aura ay agad silang nabalot ng takot gayong mali daw pala sila ng hinala kanina dahil kitang-kita daw naman nilang di talaga natatakot si Chen Feng sa hangal na si Ran Yuzo. Natatakot pang sambit ng dalawang ugok na talagang napakalakas daw ng loob ng ating bida gayong wala itong takot na magpamalas ng lakas sa isang elder at nagawa pa nitong masabi na puro salot daw ang disciple ng hangal na elder,
at malinaw din itong ipinahayag sa lahat na di siya natatakot na maduming paraan ng hangal para pabagsakin siya. Habang sa parihong sandali, dahil sa pagpapalabas ni Chen Feng ng malakas na aura ay agad na tumaas ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ng hangal na makikitang nagpamalas na din ng malaahas aura upang muling subukang sindakan ang ating bida sa kanyang harapan na makikitang patuloy lamang sa pagpapamalas ng mala-dragon niyang enerhiya. Maya-maya pa ay tuluyan ng di nakapagtimpi ang hangal na si Ran Yuzo kaya naman malakas nitong sinigawan si Chen Feng at ayon dito na saan daw kumukuha ng lakas ng loob ang ating bida para ipahiya siya ng ganun at bukod pa daw dito ay wala itong karapatang magsalita ng ganun sa kanyang harapan kaya naman ipapapas lang daw niya ito sa Bamboo Mountain Worldlet. Na tinugunan lamang ni Chen Feng at sinambit nito na ibuhos na daw ng hangal ang lahat ng kanyang mga baraha dahil kahit daw magsabay-sabay pa ang mga ito ay kamatayan lamang ang kahahantungan nila sa kanyang mga kamay. Habang sa paningin naman ni Master Buffon na talagang nakamamangha daw ang ating bida gayong kinumpronta nito ang isang elder nang di naaapektuhan ang dignidad ng kanilang sect. Nasabi pa ni Master Buffon na talagang nakapag-iwan daw si Yan Qingyu ng isang disciple na maituturing nilang kayamanan sa kanilang Chen Yuan sect. Habang sa ibaba naman ay makikita ang nanggigigil na si Han Yuer kung saan malakas nitong isinisigaw na tama lamang daw ang ginagawa ng ating bida nang maubos na daw ang mga walang hiyang elder sa kanilang sect. Sa pareho namang sandali ay mapapansin ang kaawa-awang sinapit ng isang cultivator sa kamay ni Han Yuer at habang naiiyak-iyak ay tinanong nito ang dalaga sa kung bakit daw siya pa ang pinagbuntingan ng gigil ni Han Yuer samantalang nananahimik lamang siya sa isang tabi. Habang sa isip-isip naman ni Marshall Uncle Han na talagang di daw siya bonibigo ng ating bida gayong ito talaga ang nais niyang gawin ni Chen Feng subalit ginawa daw ito ng ating bida sa isang matalinong pamamaraan para di madamay ang dignidad ng sect. Mapapansin naman ng hangal na si Elder Son na agad ding tumalikod upang di mapanghimalingan ng pansin at paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang isipan na sana daw ay wag siyang mapansin ng mga ito at nang makalimutan nila ang kanyang mga kahambugan kanina. Subalit ang kanya namang naging kilos ay siya pang naging dahilan para mapanghimalingan siya ng atensyon ng ating bida kung saan habang may nakakalukong ngiti ay tinawag ni Chen Feng ang pangalan ng hangal ni Alice na mag-uumpisa na naman ang kalbaryo nito sa hapit nating bida. At ang biglaan namang pagbilang ng atensyon ni Chen Feng sa hangal ay makikitang labis nitong ikinagulat at dahil nga sa labis na pagkagulat ay nagmistulan na itong isang gulaman sa kanyang kinatatayuan na bahagyang pinapawisan ng malalamig. Maya-maya nga lang ay nag-umpisa na ang kinatatakutan ng hangal na si Elder Son nang biglang sambitin ng ating bida na may naalala daw siya kanina kung saan isang cultivator ang nagsaad na tatalon daw ito sa Broken Arrow Hill sa oras na dumating siya sa tamang sandali, sabay tanong kay Elder Son kung totoo daw ba ito. Naagad din namang tinugunan ng hangal na si Elder Son at habang naliligo sa malalamig niyang pawis ay nagkunwari itong walang naririnig at may panganglaro niyang tinanong kung ano daw ang sinasabi ng ating bida gayong malakas daw masyado ang hangin kaya wala siyang naintindihan dito. At matapos niya itong masabi ay may panghahamon pa sa ating bida niyang nasambit sa kanyang isipan na sa araw daw na ito ay di na magagawa pang makapangulimbat ni Chen Feng sa kanya gayong ipagpipilaitan daw niyang wala siyang nasabing ganang mga salita kaya wag daw siyang subukan ni Chen Feng ngayon. Subalit di naman pinansin pa ng ating bida ang pananahimik ng hangal at pagkukunwering walang naririnig dahil agad na lamang nitong tinawag ang atensyon ni Master Zuo Buffon sa itaas. At nang makita ng ating bida na sa kanya na nakaton ang atensyon ni Master Buffon ay may pagkamagalang niyang isinaad na sana daw ay bigyan siya ng kanilang master isang pampalubag loob dahil mukhang nakakaramdam na daw siya ng panlalamig sa sect dahil sa ginawang pag-atake ng mga kapwa niya disciple sa kanya na nanakit sa kanyang feelings. Matapos pa daw nito ay napag-alaman niyang pilit pa siyang pinapa-disqualified ng isang elder kahit na di pa naman tapos ang oras. Ang malala pa daw ang naghamon pa ito ng pastahan sa kanya subalit pilit namang itinatanggi ng matalo, kaya sana daw ay bigyan siya ng hustisya ng kanilang master. Habang nagpapakita naman ito ng isang nakakaawang ekspresyon para kunin lalo ang simpatiya ng master at ayunan siya nito. At ang ginawa namang paghingi ng tulong ng ating bida sa master ng sect ay labis na ikinagulantang ng hangal na si Elder Son at habang nanlalaki ang mga mata ay napasabi na lamang ito sa kanyang sarili na mukhang patay na naman siya sa pagkakataong ito.
Maya-maya pa upang lalong suportahan si Chen Feng ay agad ang iminungkahi ng martial uncle Han na sana daw ay tanggalin ni Master Bufon sa tungkulin bilang elder ang hangal na si Son dahil gayong lumabag daw ito sa patakaran ng sect ngayon lang at para na din daw maging warning ito sa ibang elder at di na maulit pa ang mga ganitong pangyayari. At nang marinig naman ito ng hangal na si Son Dahay ay napamura na lamang ito sa kanyang isipan gayong muli na naman siyang naipit ng dalawa para kulimbatan. Ang malala pa dito ay agad na may isang elder ang sumang-ayon sa mungkahi ni Martial Uncle Han at ito ay walang iba kundi si Chen Gayen at sumasang-ayon daw siya na matanggalan ng posisyon ang mga hangal na gaya ni Son Dahay. Na agad din namang pinabulaanan ng hangal at upang pagtakpan at may salba ang sarili ay malakas niyang sinambit na walang kwenta daw ang salita ng mga ito gayong kilala daw naman nila siya na laging nakadepende sa patakaran ng kanilang sect kaya papaano siya makagagawa ng paglabag gaya ng kani-kanilang paratang. At matapos niya itong masabi ay agad siyang humarap sa kay Master Bufon at habang kinakabahan ay may pagpapalusot niyang sinambit na gusto niya lamang daw namang mapasigla ang lahat kanina habang nag-iintay kaya niya binitawan ang ganong closing pastahan. Na agad din namang tinugunan ng ating bida at nang marinig niya ang sinabi ng hangal ay mariin niyang kinlaro kung talaga daw bang nagbibiro lamang ito kanina. Dahil kung ganun daw ay masasabi niyang napaka walang puso daw ng hangal at di na daw nito inisip ang kanyang mararamdaman gayong ginagawa lamang pala siyang katuwaan ng mga elder pag wala siya na napakasakit daw sa kanyang damdamin. Ang malala pa daw dito ay nakakaramdam na siya ng pananamlay kaya naman wag daw nila siyang sisihin kung sakali mang di maganda ang maipakita niya sa Bamboo Mountain Worldlet gayong sila daw naman ang may kasalanan nito lalong-lalo na ang hangal na si Son Dahay. At ang pag-arti naman ng ating bida ay labis nang ipinanggalaiti ng hangal na si Son Dahay at sa isang malamig na pagsasalita na animoy nagbabanta ay sinambit nito na mukhang sumusubra na daw ata ang ating bida sa kanyang ginagawa. Na agad din namang tinugunan ng ating bida at sa isang nanlilisik na titig ay sinambit niyang ang walang hiya daw na matatawag ay walang iba kundi ang hangal na si Son Dahay gayong sinubukan daw nitong saktan ang gaya niyang treasure ng kanilang sect. At ang ginawa namang ito ng ating bida ay labis nang ipinanggalaiti ng hangal na si Son Dahay sa kanyang kinatatayuan dahilan upang mapamura na lamang ang hangal sa kanyang sarili dahil sa kanyang panggigigil sa ating bida. Maya-maya pa ay tuluyan nang sumabog sa galit ang hangal kaya naman malakas nitong sinigawan ang ating bida at tinanong nito kung ano daw ba talaga ang gusto ng ating bidang makuha. Gayong sa nakikita daw niya ay wala itong planong tantanan siya sa panggigipit at pag-aakusa ng mga walang kwentang bagay na di naman daw niya ginawa. Na agad din namang tinugunan ng ating bida at habang ipinagpapatuloy ang pag-arty ay marahan niyang tinanong ang hangal sa kung ano daw naman ang kanyang karapatan para humingi ng isang bagay dito, subalit ganun pa man daw ay talagang nasaktan ang kanyang damdamin ng malubha kaya naman nangangailangan na daw siya ngayon ng gamot para lunasan ang sugat sa kanyang puso. Na agad din namang ibinigay ng hangal gayong sa nakikita daw niya ay talagang desperado si Chen Feng na makapangulimbat sa kanya at ngayon daw na naibigay na niya ang gamot na kailangan nito ay itigil na daw ng ating bida ang pag-arty gayong lalo halata na daw naman ng lahat na talagang ginigipit lamang nila siya para makuhanan ng kanilang kailangan. Subalit sa ginawa namang biglaang paghahadjas ng hangal ng gamot patungo sa ating bida ay agad na ikinadismaya ni Chen Feng habang nakatingin sa nasabing pilsen ni Alice na di sapat ang kanyang nakuhang gamot sa hangal na si Son Dahay. Kaya naman agad niya itong hinawakan at habang nadidismaya ay mariin niyang sinambit sa hangal na kung ito lamang daw ang ibibigay na gamot ng hangal ay siguradong lalo lamang lalala ang sugat sa kanyang puso gayong isa lamang daw itong simpleng pills na madali lang makuha para gamitin sa galis. Na di naman nagustuhan ng hangal na si Son Dahay kaya naman pasigaw niyang sinambit pabalik sa ating bida na wag daw itong masyadong makapal ang mukha gayong kundi daw tatanggapin ni Chen Feng ang kanyang ibinigay ay aalis itong walang makukuha sa kanya. Dahilan upang muling maging artista ang ating bida at may pagdadrama niyang sinambit kay Master Bufon na talagang lalo pa daw pinalalaki ng hangal ang sugat sa kanyang damdamin kaya sana daw ay tulungang siya nito kay Elder Son. At nang marinig naman ito ni Master Bufon ay natahimik na lamang siya gayong di niya sukat akalaing gagawin ng ating bida ang lahat makapangulimbat lamang sa hangal. Ang ginawa namang paghingi ni Chen Feng ng tulong kay Master Bufon ay naging daan upang lalong walang magawa ang hangal na elder kaya naman dahil sa wala na itong pagpipilian ay mabilis na lamang nitong ibinigay ang isang pil na tinatawag na Realm Enhancement Elixir.
At sa ginawa namang ito ng hangal ay agad na nagpasalamat si Marshal Uncle Han na kasabwat ni Chenfeng na animoy lalo pang ng osar at ayon dito na talagang napaka-buti daw ng hangal gayong muli nitong pinagaling ang isang taong nangangailangan. Maging ang ating bida ay kagaya ni Marshal Uncle Han na agad ding nagpasalamat ng may pang-osar sa hangal na elder gayong muli na naman daw nitong ipinagkaloob ang isang bagay na makakatulong sa kanya, at may pamumuli pa niyang sinambit na napakabuti daw ng puso ng hangal dahil sa di ito nagdadalawang isip tumulong sa kagaya niyang disciple ng kanilang sect. Na agad namang pakunwering tinanggap ng hangal gayong isa lamang daw naman itong realm enhancement elixir na kayang-kaya niyang bilhin anumang oras niya gustuhin. Subalit sa isip-isip ng hangal ay maluha-luha nitong sinabing mula daw ngayon ay di na siya maghaamon pa ng pastahan sa ating bida gayong napaka-hapit daw nito dahilan upang lalong mapurnada ang kanyang mga tinatagong kayamanan. Alinsabay naman ito ay makikita ang ating bidang nasa malalim lamang na pag-iisip patungkol sa realm enhancement elixir gayong malaki daw ang maitutulong nito para makapag-breakthrough siya sa Divine Door realm sa oras na maabot na niya ang 9th level of Posterior Heaven. Kaya naman tamang-tama lamang daw na nakakuha siya nito. Maya-maya pa ay tuluyan ng tinawag ni Han Yuer ang ating bida para pimaila kasama niya na agad din namang sinunod ng ating bida na makikitang animoy batang nakakita ng gata sa alam nyo na mga idol habang lumalapit ito kay Han Yuer. Subalit nang tuluyan ng makalapit ng ating bida kay Senior Sister Han ay agad na nagsalita ang isang ugok sa kanilang tabi kung saan ayon dito na napaka-desperado na daw talaga ng ating bida dahil nagawa nitong ibaba ang sarili nitong dignidad para lamang sa isang elixir. At ang biglaan naman nitong pangungutya sa ating bida ay agad nitong ipinagtaka gayong walang daw naman siyang ginagawa para magkaganito ang ugok sa kanyang tabi na animoy na iinggit. Nang makita naman ito ni Han Yuer ay agad niyang ipinakilala ang ugok kung saan ito daw si Qin Molan na isang eldest young master ng Qin family sa Baishe City, at kasalukuyan na daw itong nasa peak of 9th level of Posterior Heaven. Bukod pa daw dito ay ito rin ang pumapangalawa sa hangal na si Ran Changling na disciple ng hangal na si Ran Yuzu subalit mas malakas daw ito sa hangal kaya naman kasalukuyan itong nangunguna sa malalakas na disciple ng hangal na elder. At nang marinig naman ito ng ating bida ay agad niyang sinabihan ang hangal na kaya daw pala ito naging kwalipikado para makasali sa Bamboo Mountain Worldlet Competition ay dahil sa impluensya ng kanyang pamilya na isang kaiyahiyang bagay para sa kanya. At ang sinabi naman ng ating bida bilang bawi sa hangal ay agad na ikinatuwa ni Han Yuer sa gilid gayong nahahanginan din daw siya kay Qin Molan na isang ugok. Na agad din namang tinugunan ng ugok na si Qin Molan at may pagkamayabang nitong ipinangalandakan sa ating bida na di daw naman niya kagustuhan ang sumali sa competition subalit ang mga elder na mismo nang namilot sa kanya kaya siya nandito, at para na din daw makasigurado ang sect na sa kanila mapunta ang tagumpay, di daw gaya ng ating bidang nagpakahirap pang makipaglaban para lamang mapili, kaya wag daw magsalita ang gaya nitong walang alam. Na agad namang tinugunan ng ating bidang di nagpapatalo at may pang-osar nitong sinambit na talagang wala daw siyang nalalaman patungkol sa ugok maliban daw sa nagawa lamang nitong makasali dito dahil sa impluensya ng kanyang pamilya. Na agad din namang tinugunan ng ugok na ito na isa pa ring walang balak magpatalo sa diskusyon at may pagkamayabang nitong ipinagmalaki ang kanyang kasalukuyang level sa ating bida na sa tingin daw niya'y naging dahilan para mapili siya dito. Na tinugunan lamang ng ating bida sa pamamagitan ng pag-uulit nito ng kanyang sinabi kung saan talagang nakapasok lamang daw ito dahil sa impluensya ng kanyang pamilya habang may nakakaasar na postura. Nalabis namang ipinanggala iti ng hangal at habang nag-aapoy sa galit ay muli nitong inulit na kaya daw siya nandito ay dahil sa pinilit siya ng mga elder at bukod pa daw dun ay siya din ang nangunguna sa mga inner sect disciple. Na muli lamang tinugunan ng ating bida ng paulit-ulit na salita kung saan muli nga nitong sinambit na narito lamang daw ang hangal dahil sa impluensya ng kanyang pamilya habang may nakakaasar paring postura. Dahilan upang tuluyan ng mapasuka ng dugo ang ugok na si Qin Molan sa kanyang kinatatayuan at wala namang maimik pa senialis na natalo siya sa diskusyon nilang dalawa ni Chen Feng. At nang makita naman ni Han Yuer ang pagkapanalo ni Chen Feng sa diskusyon ay nasambit na lamang niya sa kanyang isipan na talagang napakagaling daw ng ating bidang magsalita lalo na at patungkol ito sa mga ganitong bagay gayong wala talaga itong planong magpatalo sa kahit na sino. Maya-maya pa ay tuluyan ang pinatigil ni Master Bufan ang patuloy na pag-ingay ng mga disciple sa ibaba bago pa man mauwi sa di magandang pangyayari ang lahat at sa isang salita lamang nito ay agad na nakinig ang lahat senialis ng kani-kanilang paggalang.
At matapos naman ang ingay ay agad nang sinabi ni Master Bufan na kailangan na daw maghanda ng bawat isa ni Alice na mag-uumpisa na din silang maglakbay patungo sa Bamboo Mountain Worldlet maya-maya lang. At nang marinig naman ng ugok na si Chin Molan ang pagsasabi ng Master ay agad niyang kinumprontang muli ang ating bida at ayon dito na pagbabayaran daw ni Chenfeng ang ginawa nitong pang-iinsulto sa kanya-kanila at sisiguraduhin daw niyang mapapaslang niya ito sa Bamboo Mountain Worldlet. Na agad din namang tinugunan ng ating bida at may panghahamon niyang sinambit na subukan na lamang daw nito para magkaalaman silang dalawa. At sa isip-isip naman ng ating bida na talagang napaka-desperado daw ang hangal na si Ran Yuzu sa pagpapabagsak sa kanya gayong nang mapaslang daw niya ang hangal na si Ran Changling ay agad itong kumuha ng mas malakas na disciple para ipapatay siya, subalit malas na lamang daw ni Chin Molan gayong siya ang makakaharap nito. May pagka-seryoso pa nitong dagdag sa kanyang isipan habang sinasambit ang pangalan ng nahihibang na si Ran Yuzo na sisirain daw niyang lahat ang mga plano nito bilang paghigantiya, ano pa man daw ang nakahanda nito patibong sa Bamboo Mountain Worldlet Competition. Matapos nito ay lumipat naman ang eksena sa isang dambuhalang sasakyan na panghimpapawid kung saan nandito nga ang lahat kasama ng ating bida upang maglakbay patungo sa Bamboo Mountain Worldlet. Patuloy naman sa pagkukwento si Master Zuo Bufan kung saan ayon dito na ang patutunguhan daw nila ay ang Tiantai Mountain na matatanaw na sa unahan nila. At ang pagsasalita naman ni Master Bufan ay kumuha ng atensyon ng mga disciple dahilan upang mapalingon ang lahat dito habang si Han Yuer naman ay bahagya pang nabiglan nang malaman niyang malapit na silang makarating sa kanilang patutunguhan. Sambit pa nito na talagang nakakamangha daw ng kanilang sinasakyan na pagmamay-ari ni Master Bufan gayong sandaling panahon lamang ang kinailangan nila sa kanilang paglalakbay, at sana daw ay nagkaroon din siya ng ganitong klaseng kayamanan nang sa ganon daw ay makapunta siya sa kahit saan niya gustuhin. Sambit naman ng isang disciple na wag na daw mangarap pa ang mga itong magkaroon ng mga ganitong kayamanan gayong kaya daw merong ganitong kayamanan ang kanilang master ay dahil naabot na nito ang Realm of Heaven River kaya naman deserve daw nito ang ganitong bagay. Na agad namang tinugunan ng isa pang disciple kung saan iginiit nito na ayos lamang daw sa gaya niyang genius ang maghangad ng ganito gayong magagawa din daw naman niyang maabot ang Realm of Heaven River gaya ng kanilang master. Maya-maya pa ay muling bumalik ang focus kay Master Bufan at sinabi nito na kailangan daw makinig ng lahat upang malaman nilang lahat na merong 3 sect ang magtatango ngayon sa Qingxin Mountain. At ito daw ay ang kanilang Chen Yuan sect kung saan dito silang lahat nabibilang at siya bilang master nito na namamahala sa lahat. Ang isa pa daw namang sect ay tinatawag na Qingmu sect at dito nga mga idol sa ating nakaraang video ay nabanggit na ito ang sect na kinabibilangan ng hangal na sinubukang magnakaw ng alagang mga demonic wolf ng ating bida dahilan upang mapuslang niya ang mga ito. Ang ikatlo naman ayong kay Master Bufan ay ang sect na pinangalanang Jingang sect kung saan pinamumunuan ito ng kalbong master na animoy monk na tinutubuan lamang ng buhok sa magkabilang ibabang pisngi. Nagpatuloy sa pagsasalita si Master Zuo Bufan at sinabi nito na sa mga nagdaang buwan daw ay sabay-sabay ng 3 sect na matagpuan ang worldlet sa Tiantai Mountain sa halos magkaparihong oras at pinangalan nilang mga master ang nasabing lugar ng Bamboo Mountain Worldlet dahilan upang ito na ang maging tawag sa lugar. Matapos itong masabi ni Master Bufan ay agad namang lumitaw ang iba't ibang komento ng mga disciple sa ibaba kung saan ayon sa mga ito na talaga daw palang totoong merong worldlet na sa alamat lamang nila nababasa, bukod pa dun ay nabasa din daw nilang nilikha ito ng mga ancient immortal sa pamamagitan ng spiritual chi ng heaven and earth at nagtataglay daw ito ng napakadaming kayamanan. Sambit naman ng isa na di daw niya maisip kung gaano nakatagal nag-e-exist ang Bamboo Mountain Worldlet at base pa sa kanilang nabasa ay lalo daw madaming taglay na kayamanan ang isang worldlet kung mas matagal na itong namamalagi sa mundo. Habang ang ating bida lamang ay mariing nag-iisip kung totoo daw ba talagang worldlet ang na-discover ng 3 sect gayong ngayong niya lamang daw narinig ang patungkol sa ganitong lugar na meron sa kanilang mundo. Dagdag pa ng ating bida habang nakatingin sa hangal na ngayon daw ay malinaw na sa kanya kung bakit desperado daw ang dapungal na makapagpadala ng kanyang disciple sa nasabing worldlet at lumalabas daw lamang na meron itong kung anong kayamanang gustong makuha sa lugar. At bilang paghiganti daw sa hangal ay sisirain niya at hahadlangan ang mga plano nito bilang bawi sa lahat ng kahanggalang pinaggagagawa nito sa kanya sa mga nagdaang panahon.
Maya-maya pa ay muling bumalik ang Pukos kay Master Buffon at idinagdag nito na ng oras daw na matagpuan nila ang Bamboo Mountain Worldlet ay nahirapan silang mag-decide kung sino ang magmamay-ari ng lugar kaya naman napagkasunduan daw ng tatlong sect na magpadala ng tigsa 10 disciple na nasa antas ng posterior heaven upang siyang makipaglaban at upang malaman nila kung kaninong sect mapupunta ang pagmamay-ari ng lugar. Kaya naman kailangan daw ng bawat isang magpakita ng kani-kanilang best para sa magaganap na competition upang makasegurado daw na sa kanilang sect mapupunta ang worldlet na paglalaban-labanan. At ang bawat isa daw sa 10 napili niyang disciple ay kailangang magtulungan sa loob ng lugar gayong sila daw ang 10 kumakatawan sa kanilang sect at sana daw ay wag ng mga itong ipahiya ang kanilang Chen Yuan sect at ipakita daw ng bawat isang di sila nagkamali sa pagpili sa mga ito. Matapos naman nito ay maririnig ang isang cultivator kung saan ngayon daw ay malinaw na sa kanya kung bakit pumili ang sect ng 10 pinakamagagaling subalit di na pinaglaban-laban para sana malaman ang mas nakalalamang sa kanilang lahat. Sambit naman ng isa na ganun din daw ang kanyang realisasyon at malinaw daw na kailangan nilang lumaban ng magkakasama upang talunin ang ibang disciple mula sa ibang hanggang matira na lamang ang panalo. Ayon naman sa isang cultivator na buong akala daw niya nung una na isa lamang itong simpleng competition subalit ngayon daw ay naiintindihan na niyang buhay ang nakataya dito. At nang marinig naman ni Master Buffon ang komento ng tatlo ay agad niyang napagtanto na parang pinanghinaan ata ng loob ang mga ito dahil sa nakatayang kinabukasan kaya naman para pasiglahin ang mga ito ay agad nang sinabi ni Master Buffon na isang malaking opportunity daw ang pagkapanalong ito at bukod pa dun ay nagtakda din ang tatlong sect ng patakaran para sa mga disciple kung saan ang anumang kayamanan na makukuha ng bawat isang cultivator ay pagmamay-ari na ng mga ito at di na kailangan pang isurrender sa sect na kinabibilangan ng nakakuha. At ang sinabi namang ito ni Master Buffon ay agad na nakapagpasigla ng mga mukhang kayamanang ito habang may panganglaro pa sa sariling tinatanong kung tama daw ba ang kanilang narinig ni Alice na talagang di pa makapaniwala ang mga ugok sa magandang pabor para sa kanila. At maya-maya nga lang ay tuluyan na ding sumabog ang mga hangal sa labis na kasiyahan ng maproseso na nilang sa kanilang kukuti ang sinabi ni Master Buffon at sa malakas na boses ay ipinahayag ng mga ito na handa daw silang masawi ang buhay para sa tagumpay gayong sobrang pambihira daw ng ganito oportunidad sa kanilang buhay, sigaw pa nila na sana daw ay hamaba pa ang buhay ng mabuti nilang master. Habang ang ating bida naman ay bukod tanging walang paki sa kayamanang narinig na animoy di hapit, at sa isip-isip nito na magaling din daw pala sa pep talk ang kanilang master gayong sa ilang salita lamang ay nagawa na nitong mapataas ang moral ng bawat isa. Mariin din niyang dagdag sa kanyang isipan na patungkol daw naman sa pambihirang pabor na nabanggit nito ay masasabi niyang talagang napaka-mapanganib daw ng magaganap na competition base pa lamang sa kanilang maaaring makuha kaya naman kailangan daw niyang protektahan si Senior Sister Han. At habang sinasabi ito ng ating bida ay bahagya siyang lumingon sa kinatatayuan ni Han Yuer at sa di malamang dahilan ay bigla na lamang nagulantang ang ating bida sa sumambulat sa kanya dahilan upang manlaki ng labis ang mga mata nito. Kung ito pala ay dahil kay Han Yuer na animoy mabaliw-baliw na sa kanyang tayo matapos lamang marinig ang patungkol sa kayamanan at paulit-ulit pa nitong sinasambit na gusto daw niya ng kayamanan, madaming kayamanan. Dahilan upang makaramdam ang ating bida ng di magandang pangitain gayong pakiramdam daw niya ay labis siyang memorable pag nagkataon. Maya-maya pa muling bumalik ang iksi na kay Master Buffon ay agad nitong kinuhang muli ang atensyon ng mga disciple at may pagkaseryoso niyang sinabi na para daw sa kanilang Chen Yuan sect at sa kanilang kinabukasan ay gawin daw ng bawat isa ang lahat ng kanilang makakaya para matalo ang lahat ng kalaban at upang manalo sa competition. Kaya naman lalo pang nabuhayan ng loob ang bawat isa dahil sa paalala ni Master Buffon at ayon nga sa mga ito na di na daw sila makapag-intay pa at nangangati na daw ang kani-kanilang mga kamay para tapusin ang mga kalaban mula sa ibang sect. Sambit naman ng isa na di daw nila kailangan magpabiye sa laban na ito gayong buhay at dignidad ng sect ang nakataya kaya naman kailangan talaga nilang magseryoso sa competition. Habang ang isa namang ito sa unahan ay labis paring nanggigigil gayong sobrang excited na daw niya para sa paparating na competition at makakuha ng madaming kayamanan. Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan agad na napagtanto ng bida na merong mahalagang kayamanan ang nasa worldlet base pa lamang sa pagkadesperado ng hangal na si Ranyuzo na makapagpadala ito ng kanyang disciple upang sa kanya mapunta ang kung anuman ang bagay na ito.
Habang sa parihong sandali naman, nang mapansin ni Master Buffon ang tila pagdadalawang isip ng mga disciple dahil sa napagtantong panganib ay agad siyang nagtalumpati sa harap ng mga ito na animoy kapitan sa pulo upang nang sa ganon ay muling mapasigla ang bawat isa. At sa kanya naman ginawang pagsasalita patungkol sa mga maaaring opportunity ay agad na nabuhayan ang mga patay gutom na ito na umabot pa sa puntong magsihiyawan ang mga ugok dahil sa sobrang kasabikang makakuha ng kayamanan. Maging si Han Yuer na isa ding patay gutom pagdating sa kayamanan ay agad na kuminang ang mga mata matapos niyang marinig na maaari nilang itago ang lahat ng kayamanang kanilang makukuha, dahilan upang manlaki ang mga mata ng ating bida at makaramdam daw siya ng di magandang mangyayari. Muling nagsalita si Master Zuo Buffon sa itaas at seryoso niyang sinabi na ipakita daw ng lahat ang kanilang lakas upang talunin ang mga kalaban at mapasa kanilang pag-aari ang napakalaking oportunidad na kanilang pinaglalabanan. Dahilan upang lalo pang ganahan ang mga patay gutom sa kayamanang ito, at ayon pa sa isa na di na daw siya makapaghinti sa kanyang kinatatayuan gayong gustong-gusto na daw nitong makakuha ng kayamanan, habang ang isa naman ay nagsaad na kiteng-kiti na daw ang kanyang mga kamay na tumapos ng mga kalaban at maipamalas ang natatago niyang lakas. Matapos naman ang mga kahambugan ng mga patay gutom na disciple ay agad na lumipat ang eksena sa Tiantai Mountain kung saan makikita ang pagtataka ng mga ugok sa kung bakit daw sobrang flat ng lugar na animoy may hamati nito sa gitna para magkaganito ang itsura ng bundok. Na agad namang tinugunan ng isang disciple na nagsalita at ayon daw sa kanyang narinig na nung panahon daw ng Jire sa pagitan ng mga demonyo at mga ancient immortal ay aksidente itong tinamaan ng malakas na cultivator dahilan para mahati ito sa ganitong itsura. Habang ang isa namang ito ay talagang di na makapag-ante pa na animoy tanga na tinitawag ang Bamboo Mountain Worldlet upang palabasin gayong gustong-gusto na daw ng ugok na makapasok sa lugar. At ang kahangalan naman ng nahihibang ng patay gutom ay agad na pinigilan ng mga kasamahan nito gayong paparating na din daw ang ibang mga disciple mula sa dalawa pang sect kaya naman itigil na daw nito ang nakakahiya nitong pag-ugali na animoy isip batang tokam na tokam sa kayamanan. Maya-maya nga lang ay tuluyan ng ipinakita ang pagdating ng dalawang grupo makalipas ng ilang sandali at mula nga ang mga sa Jingang sect at Qingmu sect na pinangungunahan ng kani-kanilang mga master na mas napakaangas na postura habang nagsisilakad na animoy may magaganap na rambulan. Ang kanila namang paglapit sa grupo mula sa Chen Yuan sect ay agad na kumuha ng atensyon ni Han Yuer at Chen Feng na makikitang agad na napatingin sa mga ito habang isinasaad na buti na lamang daw at di na nila kailangan pang mag-ante ng ilang sandali bago maumpisahan ang competition. Muling ipinakita ang grupong ito mula sa Jingang sect na pinangungunahan ni Master Wang Qiqia habang mapapansin ang mahaba nitong color lane na buhok na ilinilipay ng hangin habang sa kasunod naman nito ay ang 10 disciple na kanilang napili upang lumaban sa paliksahang magaganap. Di rin nagpahuli ang grupong ito para ma-flex at mula ito sa Qingmu sect na pinangungunahan naman ng kanilang master na si Liun Feng habang mararamdaman sa paligid ang killing intent na nagmamulas sa hangal na animoy gustong pumuslang at sa kasunod naman nito ay ang 10 ding mga disciple na nangunguna sa kanilang sect na lalaban para sa kanilang Qingmu clan. Makalipas nga lang ng ilang pang sandali ay tuluyan ang nakalapit ang unang grupo mula sa Jingang sect sa ating mga bida, at agad naman itong sinalubong ni Master Buffon para batiin. At ang pagbati naman mula sa panig ng Chen Yuan sect ay agad na tinanggap ni Master Wang Qiqia at nagugulat pa nitong sinambit na di daw niya akalaing personal na magtatango dito si Master Zuo Buffon na kanya daw namang nagagalak. At ang sinabi naman ni Master Wang Qiqia ay agad na tinugunan ni Master Buffon at ayon dito na wala daw naman siyang gagawin para sa araw na ito kaya naman sinamahan na lamang niya ang kanyang 10 disciple na napili para magtungo sa lugar ng Tiantai Mountain. Habang sa kabilang banda, nang makita ni Chen Feng ang pag-uusap ng mga master ay agad niyang nasambit sa kanyang isipan na talagang paborito daw pala ng mga matatanda ang pakikipagkwentuhan patungkol sa mga walang kwentang bagay-bagay sa di malamang dahilan. Alinsabay naman nito ay ang biglaang pagsasalita ng hangal na si Master Liun Feng kung saan agad nitong kinumpronta ang ating bida upang kumpirmahin ang kanyang hinala sa kung ito daw ba si Chen Feng, habang kapansin-pansin ang lalong pagtaas ng pressure na lumalabas sa hangal senialis na meron itong binabalak na masama. At ang anomalya namang ito ay agad na naramdaman ni Master Buffon kung agad niyang naramdaman ang killing intent mula sa hangal dahilan upang magtaka siya sa ikilos nito sa harap ng ating bida.
Maging ang ating bida na walang idea sa pinanghihimutok ng botsi ng hangal ay nagtaka din sa ginawa nitong biglaang paglalabas ng malakas na pressure na animoy nagpapahiwatig ng masamang mangyayari sa kanya. Di nga nagtagal ay biglaan na lamang naglunsad ng mabilis na pag-atake ang hangal na si Master Li Yunfeng patungo sa ating bida kahit na di pa nito nasisigurado ang pagkakakilanlan nito. At ang biglaan naman nitong pag-atake ay agad na napansin ng ating bida subalit sa di malamang dahilan ay mapapansin lamang sa mukha ni Chenfeng ang pagkakalmado senialis ng mataas nitong kumpiyansa sa sarili. At sa kalagitnaan nga ng pag-atake ng hangal ay mariin pa nitong nasambit na sa wakas daw at nagkatagpo din ang landas nilang dalawa at tuluyan na niyang mapapaslang ang ating bida na matagal na niyang gustong mangyari. Habang ang ating bida naman ay agad na ding naghanda upang sabayan ang atake ng hangal na master ng Qingmu sect at may pagtataka nitong natanong sa kanyang isipan sa kung bakit daw kaya madaming hangal ang gustong-gustong umatake ng biglaan sa ibang cultivator ng walang malinaw na dahilan, subalit ano pa man daw yun ay ipapamuka niya sa hangal ang kahibangan nito. Alinsabay naman nito ay malakas na namusis ni Han Yuer na napabulalas nang makita niya ang malakas na pag-atake patungo sa ating bida at dahil sa labis na pag-aalala ay naisigaw nito ng malakas ang pangalan ni Chenfeng para sa nabalaan. At muli namang ipinakita ang ating bida na labis na nagulat sa mga sumunod na kaganapan gayong isang misteryosong cultivator nga ang bigla na lamang hamarang sa kanyang unahan, dahilan ng panlalaki ng kanyang mga mata habang nakatingin dito ng may kalituhan. Makalipas pa ng ilang sandali ay tuluyan nang ang binitawan ng hangal ang kanyang palm technique para sana tapusin ang ating bida subalit mapapansin na tila di man lang ito dumampi sa katawan ni Chenfeng dahil sa misteryosong puwersa na hamarang sa pag-atake. At sa nangyari namang ito ay labis na nagulantang ang hangal na si Master Li Yunfeng sa kanyang kinatatayuan at napatanong sa sarili sa kung sino daw ang hamarang ng kanyang pag-atake, gayumang nagulat din ang hangal sa bilis ng naging kilos nito na di man lang niya napansin. At sa lakas nga din ng puwersang pinakawala ng misteryosong cultivator na nagprotekta sa ating bida ay tuluyan ng napa-atres ang hangal gayong di nga nito kinaya ang lakas na nagmula sa misteryosong cultivator. Tuluyang nagpa-atres ang hangal pabalik sa kanyang pinanggalingan na umabot pa sa puntong suluhin na ito ng isa sa kanyang mga disciple para lamang mapigilan ang momentum na tinamo ng katawan nito, at agad ding nagtanong ng may pag-aalala ang hangal na cultivator sa kanyang master patungkol sa kalagayan nito matapos ng salpukan. Makalipas nga lang ng ilang sandali matapos ng salpukan ay tuluyan na ding ipinakita ang misteryosong cultivator na siyang tumulong sa ating bida at direktang dumipinsa sa atake ng hangal, kung sana ito pala ay si Master Zuo Bufen na makikitang agad ding naglabas ng makapanindig balahibong lakas habang sarkastiko niyang tinatawag ang pangalan ng hangal na si Li Yunfeng. At agad ding tinanong ni Master Bufen ang hangal na si Li Yunfeng sa kung bakit daw biglaan na lamang itong umaatake sa disciple mula sa kanyang sect na animoy naghaamon ng madugong digmaan, at ang ginawa daw na ito ng hangal ay di niya sana palalampasin kung walang competition ngayong araw kaya magpasalamat pa daw ang hangal sa kanya dahil kung nagkataon daw ay wala na itong buhay na ibabalik sa kanilang Qingmu sect dahil sa kapangahasan nitong ginawa. May pagbabante pa niyang dagdag habang nagpapamalas ng makapanindig balahibong aura na wag daw mangarap ang hangal kung inaakalang nitong basta-basta na lamang siya tatayo at manunood sa isang tabi habang sinusubukan ng hangal ang kanyang kahibangan gayong wala daw siyang planong bumuhay ng mga kagaya nito kung wala lang sanang competition ngayon. Habang sa parihong sandali ay mapapansin ang bahagyang ngiti sa mukha ng ating bida dahil sa tuwang kanyang naramdaman matapos niyang malaman na meron pa palang elder ang sumusuporta sa kanya. At sa isip-isip ng ating bida na buong akala daw talaga niya ay bukod tanging sina Han Yuer lamang at Marshal Uncle Han ang kanyang kakampi sa buhay kaya naman di daw niya talaga inaasahan ang pagpaprotekta ng kanilang master sa kanya. At habang patuloy na tumataas ang tensyon sa magkabilang panig ay bahagya pang sinilip ng ating bida ang mukha ng hangal at sa isip-isip niya na kung ito daw talaga si Li Yunfeng ay malinaw na sa kanya ang motibo nito gayong siya lang naman ang pumuslang sa hangal nitong anak na si Li Jianyu sa Qingxin Mountain at nandito ito para maghigantiya. Habang sa isip-isip naman ng hangal na si Li Yunfeng na napakabilis daw ng mga pangyayari na maging siya ay di napansin ang biglaang pagsulpot ni Zuo Bufen kahit na mas una na siyang kumilos dito. Dagdag pa ng hangal sa kanyang isipan na talagang di daw pala biro ang lakas ni Bufen gaya ng sabi-sabi gayong dahil daw sa ginawa nitong pag-counter sa kanyang atake ay agad na nabali ang mga buto niya sa kanyang daliri dahilan upang manginig ito ng sobra.
Matapos naman ng pag-iisip ng hangal ay agad na din itong nagsalita para sana ipaliwanag ang dahilan ng biglaan niyang pag-atake sa ating bida habang nakaturo kay Chen Feng, subalit agad din namang pinutol ng isang disciple mula sa kanyang sect ang kanyang pagsasalita sa pamamagitan ng pagtawag nito sa kanyang pangalan. At sa marahang tuno ng pananalita ay isinaad ng hangal na ito na sana daw ay unahin muna ng hangal na si Liun Feng ang kinabukasan ng kanilang sect sa oras na matapos na ang competition gayong wala daw silang sapat na lakas para matalo si Master Zuo Bufan kaya naman wag na daw palakihin pa ng kanilang master ang problema. Gayong siya na lamang daw ang baalang umasikaso sa ating bida gaya ng kanilang napagplanuhan sa loob ng Bamboo Mountain Worldlet at sisiguraduhin daw niyang magtatagumpay siya dito gayong wala daw naman doon si Bufan para muling iligtas ang pangahas na si Chen Feng. Bukod pa daw doon ay matagal na din niyang napaghandaan ang araw na ito para may paghigantihan na niya ang kanilang young master na nasawi sa kamay ng basurang gaya lamang ni Chen Feng at ng isa nilang elder sa kanilang Qingmu sect. Guys, sana ay wag ka munang mag-skip at tapusin mo ang video gayong gusto ko lamang sabihin na ito na ang huling episode ng Season 1 Nanogram ating sinusubaybayang manhwa at intay na lamang tayo sa kasunod na video ni Idol Hangal gayong yung kay Ye Xinghe muna ang ating itutuloy habang wala pang chapter na available sa kwentong ito ni Chen Feng. Mag-subscribe ka na kaibigan ha bago ka umalis, hanggang sa muli.